Marami sa atin na talagang naghahanap o naghahangad na matagpuan ang ating the one. So paano naman kung sa palagay mo natagpuan mo na? Paano natin mapapatunayan na siya na nga? O naisip mo ba na tama bang makipagrelasyon sa kanya? Ang pagiging compatible sa isa't isa ay hindi nangangahulugang maaari na kayong magsama ng matagal. Pero bago yan mga channel, iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe, mag-like and share po sa ating mga video para lumawak pa ang sakop ng channel na ito. Maraming salamat po. Ayon po sa pag-aaral, ang pagiging magkasundo o sobrang bagay sa isa't isa ay kailangang nararamdaman mo din kung anong klaseng relasyon meron kayo. Ito ay dapat sapat at tugma sa kung ano ang hinahanap ng dalawang taong involved sa isang relationship. Kung ito ay nakikita at nararamdaman mo na okay ka na o sapat na siya sa'yo o magiging masaya kayo. Pero bilang tao, naghahanap tayo ng mga qualities o katangian ng isang tao na gusto nating makasama. At meron tayong kanya-kanyang standards, ika nga. Well, it's not a perfect world, full of imperfection sa paligid natin, so mahirap makahanap ng talagang tutugma sa gusto mo. Kaya ang mangyayari, susubok tayo, baka pwede. Along the way, dahil sa pagsugal natin sa isang relasyon, ay unti-unti nating makikita ang ating pagkakaiba sa iba o sa kanya mismo, nakarelasyon mo, sa ugali o kahit sa anong bagay. Kaya titingnan natin ngayon mga ka-channel kung ano yung 5 signs na incompatible kayo o di kayo tugma sa isa't isa. Kailangan din naman nating malaman para sa huli ay maiwasan nating merong masaktan, lalong-lalo na ang ating mga sarili. Ito na mga ka-channel ang 5 signs kung bakit hindi kayo compatible. Una, kapwa gusto nyong baguhin ang isa't isa. Lahat gustong baguhin para lang masatisfy ang kagustuhan ng isa. Ito ay humahantong sa di pagkatuto o sa paglago. Sapagkat ikaw ay may takot na baka pag ginawa at ipakita mo ang tunay na ikaw ay baka layuan ka niya. Merong mga karelasyon na totoong pinapayuhan ka na baguhin mo ang ilang bagay sa iyong sarili at hindi ang lubusan mong pagkatao para lang siya ay manatili sa iyo. Hindi na siguro healthy na ang pagkatao mo ay base na lang sa kung anong gusto niya. Parang nakamaskara ka sa harap niya na pati ikaw di mo nakilala sarili mo. Sa ganitong sitwasyon, mag-isip ka na kung nasa tamang tao ka nga. Ang pangalawa ay parati na lang kayo nagtatalo. Ang pakikipagtalo paminsan-minsan sa ating karelasyon ay sinasabing daan upang lubos mo siyang makilala at magkaroon kayo ng makabuluhang konklusyon sa mga bagay-bagay. Pero kapag parati na lang kayo nagtatalo kahit sa mumunting bagay ay hindi na nagiging healthy sa inyong pagsasama. Wala na kayong maayos na pag-uusap para kayong parating nasa digmaan. Ang bawat isa ay handang magtapon ng mga mas malakas at mainit na argumento. Lumilevel pa talaga ang pagtatalo nyo na pati mga tagong sikreto ay nailalabas. Kaka-stress ang ganitong klaseng relasyon. Pangatlo, wala na kayong maramdamang koneksyon o atraksyon sa isa't isa. As in, wala ka talagang maramdamang atraksyon o kahit kukunting koneksyon. Kung pumasok ka sa isang relasyon na parang perpektong napagkasunduan lamang, pero sa kalooban mo ay naandon ang lahat ng klase ng pag-aalinlangan, there's something wrong. Tulad sa larong basketball, magkakaroon kayo ng advantage sa kalaban kung meron kayong chemistry bilang manlalaro. Kahit sa tinginan pa lang alam nyo na kung anong gagawin. Ang chemistry between sa inyong dalawa ay mahalaga. Kailangang may attraction kayo sa isa't isa para may koneksyon. Di lamang pisikal, kundi maging emotional. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin niya sa harap mo, walay talaga. Yung effort niyang kumonek sa'yo, dahil nga di ka na-attract sa kanya, di talaga kayo sa isa't isa. Hindi sa kagwapuhan o kagandahan, merong something kang mararamdaman sa isang tao kung attracted ka sa kanya. Naandong nagiging maaliwala sa'yo ang lahat. Masaya ang paligid, kahit anong hitsura niya, maluwag mong tinatanggap dahil masaya ka sa kanya. Pang-apat, nabawasan na ang inyong pakikipagsalamuha sa iba. Masarap naman talagang pakinggan na ikaw lang ang mundo niya.
Sa'yo iinog ang mundo niya at wala nang iba. Pag ganito, di ba kayo nawiwerduhan? Simula nang makarelasyon mo siya, kayo na lang parati magkasama. Parang na-isolate kayo bigla sa mundo ng ibang tao. Kayo na lang. Di na healthy kung pati mga kaibigan nyo ay naitsapwera na. Worst, pati pamilya mo. Natanong mo ba kung sino mga kaibigan niya? Kailan mo ba na-meet ang mga kapamilya niya? Delikadong makisama sa taong makasarili. Pati pakikipagkaibigan mo sa ibang tao ay pilit kanyang inihihiwalay. Importanteng makilala mo at makasalamuha din ang kanyang mga mahal sa buhay. Sikreto na lang ba lahat ng bagay? Kung talagang mahalaga ka sa kanya at mahal ka niya, dapat bukas siya na makisalamuha ka sa mga kaibigan at kapamilya mo and vice versa. At ang panglima, hindi nyo talaga maintindihan ang isa't isa. Kung nahihirapan kang intindihin kung ano ang kanyang nararamdaman, kung ano ang kanyang kailangan, ay nasa maling relasyon ka nga. Merong mga taong kapag talagang gusto mo siyang makasama, madali mo siyang maintindihan, di ba? Kahit sa mga kilos niya, ay madali mong nababasa kung ano ang gusto niyang iparating na mensahe sa'yo. Pero kung ang mga bagay na ito ay lubhang nahihirapan kang makita o madama, parang di malalim ang inyong ugnayan. Pansin nyo mga ka-channel, kapag mahal mo at mahalaga ang isang tao sa iyo, lahat ng kilos niya nababasa mo. Kung anong klaseng reaksyon at damdamin ang gusto niyang iparating sa iyo. Yung tono ng boses niya, yung pagkurap ng mga mata niya, ang pilantik ng kanyang mga daliri. Kung naiintindihan mo kung anong ibig sabihin, magiging maayos ang iyong pagsasama. Pero kung hindi, huwag ka nang umasa. Magulo ang magiging pagsasama niyong dalawa. O hindi magtatagal. Well mga ka-channel, wala naman talagang perpektong pagsasama. Lahat merong pagkukulang, lahat merong pagkakamali. Ang mahalaga ay may effort na papanibaguhin ito at hindi hahayaang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Ang mahalaga ay matagpuan natin ang ating the one. Huwag tayong mapako sa sinasabing first impression at initial choices. Matututo tayong alamin kung compatible ba tayo sa isang tao o hindi para maiwasang may masaktan sa huli, lalo na ang iyong sarili.